Magandang gabi ho sa inyo. Nalaglag na ho ang kalahati ng buwan ng Hulyo. Ngayon ay 15 ng buwan ng Hulyo, gabi ng Martes. Ito si Brother June Banaag. Welcome po sa ating programang Dr. Love Radio Show. Hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM. Ganda ng lineup ng music natin ngayon. Kaya doon sa mga nagtatanong, bakit hindi namin napapakinggan ang music sa Channel 19 tsaka sa Facebook page, doon ho kayo makinig sa 105.9 True FM. Madidinig ho ninyo lahat ng mga music na ating itinatampok dyan. Samahan nyo kami hanggang alas 10 ng gabi sa Davao. Ang ating mga kapatid sa Davao ay nakikinig sa 106.7 FM sa Cebu at Negros, 101.9, 101.5 sa Cagayan de Oro, at siyempre sa Ormoc, 99.9 FM Dream Radio, sa Tacloban naman 107.9 Cabosas Radio, at syempre tayo po'y kasabayan na papanood sa True TV Channel 19 sa Signal Television at sa satellite. Syempre, huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po at True Network PH. At True Network PH. Pagbabalik natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Martes, 15 ng buwan ng Hulyo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 15 ng buwan ng Hulyo, at ang mabuting balita ay matatagpuan sa 11 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 20 hanggang 24. Pagkatapos, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo, mga taga-Chorazin. Kawawa kayo, mga taga-Betsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at taga Sidon kaysa inyo. At kayong mga taga-Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang yun magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa mga taga-Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alas 8:44 ng gabi, nakakatuwang Ebanghelyo ngayon. Paalaala ng Panginoon na may panahon pa
para pagsisihan po natin ang mga maling uri ng pamumuhay natin at ayaw makinig sa mabuting balita at mga pangaral ng Panginoon. Bakit ilan ito sa mga bayan na kanyang isinumpa? Corazin, even Capernaum, kung saan nanatili ang Panginoon ng 3 taon. Remember, nang magsimula ang kanyang ministry, public ministry, he was 30 years old. Iniwanan niya ang Nazareth nang siya ay 30 anyos na. Nagsimula siyang mangaral, magpagaling, at nagpunta sa mga sinagoga para sa kanyang public ministry at nanahan siya sa Capernaum. Iniwanan niya ang Nazareth sapagkat ayaw siyang kilalanin ng mga taga-Nazareth. Kaya siya ay nagtungo sa Capernaum at mahal na mahal niya yung lugar na yan. In fact, hanggang ngayon, nandun pa rin yung tinatawag nating White Synagogue na kung saan ang Panginoon ay nagturo at nangaral at nagpagaling ng mga may sakit malapit sa bahay ni San Pedro. Pero dahilan sa kataasan ng puso ng mga taga-Capernaum, ay sabi ng Panginoon ay mas mabuti pa kung ikukumpara ang Sodom at Gomorrah kaysa sa inyo. Can you imagine? Doon niya ginawa lahat ng mga pagpapagaling, mga pangaral niya sa gawin ng Capernaum na yan. Pero ang tao, matigas talaga ang pulso ng tao, matigas ang damdamin ng tao, at ayaw kilalanin ang mga aral ng Panginoon. Kaya ito'y babala sa atin, no? Alas 8:46 ang tumpak na oras sa unang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show. Puntahan natin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango, kapatid, sa programang Face to Face harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia. At syempre po, kasama dyan sa harapang tagapayo ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong komento, opinion, mensahe, pwede po ninyong ipadala sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating bagong episode na ito, pinamagatang Anli Malasakit, Nakakasakit. Narito. Siya ang person with disability na hindi lang pinagkaitan ng respeto, kundi nilalait at pinakikialaman pa sa sarili niyang o ng sarili niyang kapitbahay. Ayon. Mitch, humarap ka na. Hi, Mitch. Hello po. Kumusta ka na? Okay naman po. Okay, so ito, yung wala kang kanang braso, pinanganak ka ng ganyan? Opo. Ayun. So, okay. Paano yan? So, buong buhay mo, ano yun? Bata ka pa lang, kinukutya ka na? Opo. Talaga ba? Ang hirap nun, ano? Opo. So, paano mo nalagpasan lahat yun? Ano po, nung medyo nagkaisip na po ako, medyo umokay na po yung ano ko sa kanila. Naging masaya naman ang buhay mo nung natanggap mo na. Opo. Oo nga, ang love life natin. Balita ko. Pinag-uusapan. At yon ang isa sa kanyang gustong ireklamo. Teka, ikaw nang magsabi, ano ang problemang ilalapit mo sa amin? Nireklamo ko po si Ate Malu na napakialaman niya po yung buhay ko, pati sa pagiging love life ko. Nadaig niya pa po yung magulang ko. Ganon? Opo. Okay. Pero inaapi ka rin niya dahil PWD? Opo. Madalas niya po akong tinatawag putol. Na? Putol. Putol. So, nakakatanda ba sa'yo ito? Opo. Kaedad mo? Nakakatanda po siya sa akin. Bali, ano po siya ng tita ko, kaibigan po. Kaibigan ng tita. Pero may trabaho ka?
Nagmamanicure po ako minsan. Uy, kaya mo! Taray, di ba ate ko rin? Taray, ang galing mo. Totoo ba? Opo. Ay, minsan nga, magpagawa tayo sa kanya. Ako din gusto kong makita. Ang galing mo, ate. ang galing mo po. naman. Okay, so itong si Mitch ay LGBT. Yes, LGBTQ siya. So meron siyang girlfriend. Tama? Opo. Oo, yun. Okay. So may girlfriend siya. Ano ang sinasabi naman niya tungkol sa love life mo? Bakit daw po ako pinatulan ng tomboy na wala naman daw mapapala po sa akin? So, ngayon, sinisiraan ka ba? Opo, pag kami nagpapalinis po sa akin, sasabihin niya bakit daw nagpapalinis sa akin na baka daw makamadal ako, nakaano ko. Kasi tinutulungan niya yung sarili niya. Kahit ano mong kulang, kaya naman ng isang kamay, bakit hindi? O, palakpakan natin si Mitch. Galing. Parang parang siya, wala siyang kasalanan. Maririnig natin yung inirereklamo mo kung ano naman ang masasabi niya sa'yo, ha? Apo. Okay, so yan ang panig ni Mitch. So, eto naman, siya raw ang may anli malasakit. Pero, nakakasakit ng loob. Tawagin na natin ang inirereklamong kapitbahay. Malu, humarap ka na. O Malu, nirereklamo ka ni Mitch. Oo nga. O, nakangiti. Kakaiba ka. Okay. O, nagingitian yung magkaaway, pero maganda yan. Totoo ba na nilalait mo siya dahil siya ay PWD? Oo, sinasabi ko sa kanya, siya, putol ang kamay niya. Bakit masama ba yung ko sa'yo, pagmamalasakit ko sa'yo? Oo, masama yun. Masama yun kasi inaati-ati kita tapos nasabihan mo ko ng ganoon. Pagmamalasakit ko sa'yo, kung ikaw nagmamanicure din. Hindi pagmamalasakit yun, te. Kung pagmamalasakit yung ginagawa mo sa akin, hindi dapat mo ako ginaganon. Pag manicure mo, makadisgrasya ka ng kamay. Wala ka na doon. Kasi mamagayon. Gamay ko Saka naman isa yung paano paglilinis eh. Matagal na ako naglilinis. Tsaka wala kang naglilinis nandun sa na, akin. matagal ka na naglilinis. Kung nililinisan mo, masugasan, disgrasya. Sino mag-ano doon? Wala ka nang pakialam nga doon. Ang akin lang, huwag mo pakialaman yung buhay ko kasi hindi mo naman ako pinapalaman. Ako, nagtatrabaho ko ng marangal. Oo, dahil matagal ka nang naging alaga ko. Naging alaga mo nga ako, pero bakit gano'n? Naging alaga kita. Inaano mo sa'yo, ako. isa pa mayroon kang tomboy pang nakasama. Ano mapapala mo sa isang tomboy? Wala ka nang pakialam doon. Kung ano man Sa naging isang ako sa tomboy, kanya. wala kang mapapala. Igit sa lahat, meron pa siyang kalagay matanda at bata. Oh, kung kumukuha ka ng lalaki, Ayoko nga ng lalaki. Ano magagawa bakit mo? ba sa'yo binibigay ko nga sa inyong maganda? Papa Lance, halika dito. Halika dito. Nagagalit na si Papa Lance. Papa Lance. Okay, harap ka sa camera, syempre. Napatakbo ako, ma'am. Napatakbo ka. Oo, narinig niya. Ano ngayon ang masasabi mo na walang mapapala ang tao sa tomboy? Ate Malu, ang babae at ang lalaki, pag nagmahal, parehas lang sa tomboy at babae. Alam niyo po, hindi nga namin obligasyon eh. Yung girlfriend namin may anak. Kami bubuhay. Kami magpapakain. Kami magpo-provide nang hindi na-provide nung tatay ng anak nila. Hindi nga po pwedeng tomboy. Tomboy. Ano may bibigay kaligayahan sa kanya? Wala. Mayakap man niya. Ate. Feeling. Ate, ang pagpapaligaya sa babae, hindi po nakadepende sa kahit anong performance. Nakadepende po yan kung paano niyo po siya alagaan, mapasaya, at mabigay yung dapat. Hindi. Po. Walang trabaho yung tomboy na. Intindi pa siyang matanda. May intindi Puti, pang bata. puti. Ah, Puti, puti, sa puti. lahat. Puti, Wala puti, kang puti. mapapala. Hindi siya mabibigyan ng Balimbing. isang anak. Dito pala. Sa lalaki, mabibigyan siya doon. Ate, At matututo pa siyang gumili doon. Kasali na siya bigla. Salida. Alam nyo, babae man o lalaki, chibuliman o bading, di ba? Umupo na siya doon. Di ba, no? Doc Camille, pare-pareho yan eh.
Ang batayan ng panghusga ng Diyos sa'yo ay yung ugali mo at gawain. Wala yan sa lalaki, babae, hindi ba, kalahating lalaki, kalahating babae. Wala yun doon. Yan ay nasa pagmamahal. Yun. At walang masama sa pagmamahal. Nagmamahalan ba kayo? Opo. Kaso, wala, hanggang 3 months lang po kami. Nag 3 months lang kayo. Oo. Dahil po sa kanya. Ay! Dahil po sa kanya. Nakipag-ano na lang po ako sa tomboy para lang po maiwasan yung pagchichisi sa amin. O bakit ka naman nagpapa-apekto dito sa pakikialam ni Malu? Ayoko na lang po kasi ng gulo eh. Ayaw mo ng gulo. Nawala siya ng lola at lolo. Inalagaan ko na siya. Ah. Ngayon ang pagmamalasakit ko sa kanya, binabaliwala niya. Iba po naman po kasi yung pagmamalasakit mo. Pero yun naman pala, kasi nagtataka ako, bakit naman makikialam ng gano'n ng kapitbahay? Meron pala siyang investment. Meron siyang puhunan dito na emosyon. Dito kay Mitch, kasi bata pa lang daw inaalagaan na niya. Pero ang tanong, hanggang saan ba dapat ang malasakit? Kailan nakakasakit ang malasakit? O hindi lang daw siya ang sinaktan, kundi hinusgahan pa ang dating karelasyon ni Mitch. Eto na, yung pinag-uusapan natin ngayon lang. Siya naman ngayon ang magsasalita. Jules, sumarap ka na. Lagi kang ganyan eh. Bakit? Sa manugali mo. Nag-aalaga ako ng magulang ko kahit tomboy ako. Alam mo ba yun? Anong napapala niya sa'yo? Wala, di ba? Tanungin mo siya kung ano napapala niya sa akin. Kahit ako ganito, nagmamahal ako, nagmamalasakit ako sa kapwa ko. Nagmamahal ka dyan? Nagmamahal ka sa kanya? Anong maibigay mo sa kanya? Wala. Kahit na wala akong naibigay sa kanya, yung pagmamalasakit ko sa kanya. Alaga mo, nanay mo, yung anak mo. Natural eh, nanay ko nandiyan na yan eh. Hindi naman pwedeng iwanan ko yung nanay ko. Nanay Question. ko yan eh, mahal na mahal kong nanay ko. Oo, Ate Jus, opo, may tanong po ako. Paano eksaktong nangingialam si Ate Malu sa relasyon ninyo ni Mitch? Magkasama ko kami niyan, nanlalait ko yan eh. Anong mga sinasabi? Na ganito, wala siyang mapapala sa akin, ganito, ganyan. Eh, kahit na ano bang sabihin mo, eh, talagang kami, anong gagawin mo? Ay! Yun naman pala, mahal mo siya, pati mo kaya ipaglaban. Hindi mo kaya ipaglaban ang pagmamahal mo sa Alam kanya. mo, Ba 3 months lang? Nako. Pinaglaban ko yan. Kaya lang, naaawa ako sa kanya sa mga naririnig ko. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi mo nang pinaglaban, di ba? Mahal ba sinasabi mo yun? Kasi nga, Mahal ba dahil yun? nga sa'yo eh. Hindi nga mahal ang pagmamahal ang naabot sa kanya eh. Ano, pera? Wala ang maibigay sa kanya. Wala talaga akong may bigay sa kanya dahil wala nga akong trabaho. Ayun. Gutom din ang labas, di Bakit ba? pwede bang Gutom din ang magmahalan labas kami niya. kasi ng pera? Kaya Pwede ba gutom yun? din ang labas niya. Kaya sabi ko sa'yo, Mitch, kumuha ka na lang ng lalaki. Ang lalaki ay may pa. Eh, yung may yan. Wala! Oh. Ganon? Para magkaroon ng anak si Mitch, kaya gusto ko magkaroon ng asawa. Eh, sa kanya hindi pala. magkakanak. Oh. Ba mag-anak? Ayaw po. Oo, ayaw naman pala eh. Ano yun? Ayaw mo. Kaya ito'y respetuhan na lang ito ng desisyon sa buhay. Di ba, kahit nga sarili mong tunay na anak, kailangan pakawalan mo. Kung totoong minamahal mo, yan ay papakawalan mo. Yun, lalo na ito, 40 na. O hindi ba? O. So, naging maligaya ka naman kay Jules. Opo. Okay naman. Parang napakadali namang mag-give up kung talagang sinasabi mong mahal mo si Mitch porket nasabi lang yun ni Malu. Eh, ang nangyari po kasi, naaawa na ako sa kanya sa mga naririnig ko sa tao. Kaya hiniwalayan ko na lang siya. Ako na kung mismo kusang naghiwalay sa kanya. Wala ka kasi bibigay. O, sige, eto na. Ayan na. Sa gitna ng akusasyon ng panghihimasok at panlalait, siya naman ang magsasabing concerned lang daw talaga itong si Malu. Joy, humarap ka na. Totoo naman po, ma'am, na concern lang po talaga siya dahil siya po ang medyo parang magulang na rin na tumayo dahil nung maliit nga yan, isa maaga na wala ng magulang.
Eh, ang gusto niya, kahit na paano, sana, kung mawawala man siya, ay Adios. at least yung bata ay merong mapapag-iwanang mag-aalaga na sa batas ng tao, sa batas ng Diyos ay normal, hindi abnormal. Na sa mahabang panahon ay magkakasama. Eh, ewan ko kung bakit nga ba itong mga ito yung mga kakagulo-gulo sa mga ganyang usapin. Eh, matatanda na ito. Eh, opo. Pero ang gusto niya lang po talaga, maging lalaki po lang yung maging kasama sa buhay para ano. Alam niyo po ba na sa Kingdom Animalia, sa lahat ng species na ginawa ng likha ng Diyos, may homosexuality. Sa atin lang siya medyo nagkaroon ng problema. Kaya ngayon, sineselebrate na natin. Pero Ate Joy, eto si Ate Maluba, nakasaksihan mo yung pagiging nanay niya kay Opo, Mitch. Ano masasabi mo maganda yung na mga nagawa ni Ate Lumaki Malu? naman po mabuting bata masikap sa buhay. Tulad niya, nakita niyo naman, may disability pero nagsisikap maglinis ng kuko. Saka sila na may masisipag na tao naman, yung asawa niyo to, nagdadagat lang, namumuhay ng maayos. Yun lang ang pinag-aano niya, nakukonsumi siya dito dahil laging ang boyfriend, laging tomboy. Dahil pangalawang tomboy na nga po yan eh. Baka yun po talaga ang hilig niya. Para magkaroon daw po ng anak kahit isa na mag-aaruga. So sang-ayon po kayo na pinaghiwalay po sila? Opo. Para naman po kasi hindi naman magkakaroon din ng magandang buhay dahil ito na may obligasyon. May anak na ampo na, may magulang na inaaruga. Kaya naman hindi naman po. Kasi ang pagmamahal hindi naman po ang pag-aasawa hindi lang po sa pagmamahal. Kasi nandun po kasama yung obligasyon mo, yung panahon mo, kailangan maibigay mo. Hindi naman po niya kasi maibibigay lahat yon. Paano naman siya? Ano nga ba sinasabi ng Biblia? Ano ba ang iyong turing sa LGBTQ? LGBTQ. Actually, wala kasi sa Bible yung LGBTQIA, WXYZ. Wala yun. Ngayon, ito yung nasa lipunan natin. Ang kailangan ay matanggap natin sila kung sino sila. Hindi natin dito pinag-uusapan yung paraan ng pagtatalik nila. That's beside the point. Si Pope Francis, nabanggit mo Ate Kuring, ay binasbasan yung mga gays and LGBTQIA as human beings. So, hindi niya binasbasan yung pagsasama nung dalawa. Hindi siya nangungunsinti. Oo. Ang binasbasan niya yung pagkatao. Anong pinakikita sa atin? Mahalaga ang pagkatao nitong si Mitch. Kaya hindi ko makita ang lohika ni Malu nang sabihin niya na siya ang nagpalaki kay Mitch. Malu, hindi natin po pwedeng mapigil yung pagiging pinili nilang gender. Irespetohin ang pagkatao, hindi ng gender ng isang tao, kundi yung pagkatao niya. No? Huwag nating hatulan. Sa Matthew chapter 7, sabi ng Panginoon, kung ano ang inihatol mo sa Kanya, siyang ihahatol sa iyo. Pero bakit nakikita mo yung muta niya sa mata? At hindi mo makita yung troso na nakabalandra dyan sa mata mo. See? So sa Panginoon pa lang, ibig na niyang sabihin sa iyo, huwag mong hatulan yung tao. Tingnan mo muna yung sarili mo kung anong dapat baguhin. Huwag mong pakialaman yung kanyang pagmamahal. Kung sino man ang mahalin niya, hindi natin po pwedeng idikta sa kanya yon. Kasi kalayaan niya yon bilang tao. At yun ang dapat nating bigyan ng pagpapalaga. 13 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Bago yung mga pagbati ng ating mga Dr. Lovers, narito muna ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers na nakapanood ng ating Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Si Joy Dizon, sabi niya, bakit kasi may mga taong mahilig makialam sa buhay ng iba? Wala ba silang problema sa buhay kaya may oras silang makialam sa iba? Talaga naman. Marami yung ganyan. Ang katotohanan, masarap talaga na makialam sa buhay ng may buhay. Parang bida-bida ka. Michelle Lozada, sabi niya, grabe naman si Malu. Alam na nga niyang putol ang kamay. Gusto pang putulin ang kaligayahan ni Mitch. Ano ba yan? Pinutol na nga.
Pinutol ni Malu ang kaligayahan ni Mitch dahil pinaghiwalay niya si Mitch at saka yung Tibuli na syota niya. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Sabi ni Mitch, sabi nung nagpalaki kay Mitch, si Malu, di ka na magkakaanak dyan eh. Ba't marunong ko pa sa may katawan? Maria Carmina ang hindi ko maintindihan kung si Malu ba concerned kay Mitch. Ewan ko ba? Binibigyan na kita ng lisensya para kumerengking. Maaring concerned pero mali yung kanyang paraan. Si Jen Magno sabi niya, may mga taong mahilig mangialam sa buhay ng may buhay. Yun, tapos sasabihin nagmamalasakit lang pero sa totoo lang, marites talaga sila. Yun. Aba, malaking kinita ng bruha. Kumita ba? Si Eunice Pipito sabi niya, wala naman yan sa sexualidad. Nasa pag-uugali natin yan. Umakto kayo ng maayos at karespe-respeto. Tama. Si Floserfida Gonzalez, sabi niya, sa tingin ko, si Malu, conservative lang, at concerned siya kay Mitch. Pero ang dating lang kasi, parang minamatan niya ni Malu ang jowang tomboy ni Mitch, kaya lumalabas parang siya ang masama. Well, pwede kang maging conservative, pero buksan mo rin ang isipan mo sa karapatan ng ibang tao, di ba? Yung bang isang tao na mas pinili niya yung buhay niyang ganun. Mas pinili niya makipagrelasyon siya sa tomboy, problema niya yun kasi hindi naman siya teenager, di ba? Nasa edad na siya, alam na niyang ginagawa niya. Para kay sa lagubang na magkadikit. Sa lagubang? Sino yan? Sino yung sabi niyan? Sa lagubang na magkadikit? Parang aso, di ba? Sa gabi, yung mga asong ligaw, asong Pinoy, aspin. Mga nagkalat sa gabi, naghahanap ng mga babaeng naghihit na aso. Di ba? Ay nako, 17 minutes after 9. Ito yung mga mga nagpadala ng mensahe sa atin. Buwabati ngayon si Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Si Roberto Ignacio buwabati ng magandang maulang gabi, Kuya June. Sobrang saya ko ngayon kasi sina Ma'am Maan Makapagal at Zandro Ochoa bumalik na sa DZMM. Oo, si Zandro nagbalik na. Si Maan, hindi ko nakikita pa eh. Pakibati po yung mga crush ko na sina Faith Ginto, Francesca Gipala, Gretchen Salvador, Catherine Galanida, and Leslie K. Orozco. Mula po yan kay Roberto Ignacio ng Pasay City. Alalay lang, Roberto, sa mga crush, baka masyadong napakarami nun yan. Baka hindi mo kayanin. Buwabati ng magandang gabi at happy listening ang magkaibigang Riza Templadong parang kape at Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Garcia Vincent ng Gloucestershire, UK. Good evening. Lilian Panaligan Buen, magandang gabi buhat sa Parañaque City. Edwin Romero, good evening, Brother John. Happy blessed Tuesday at pa-check po ng attendance. Watching here at the City of Angels in Los Angeles, California. Yung ating kaibigan si Engineer Mercy Santos ng Pasig City ay nasa linya, nakatutok ngayon sa ating programa habang umiinom ng mainit na kape samantalang umuulan sa labas ng bahay at pa-shout out daw kay Nenet Antonio
ng happy birthday. Happy birthday! Sana'y mabusog mo kami, nauna. Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam natin. Anong masarap na ulam? Ay, nagpapaluto ako ng nagkonsulta ako sa doktor kanina, nefro. Sabi ng doktor, kailangan mo, bawas ka ng meat. Di ba? Tumataas daw ang creatinine ko, bawas ka ng meat. Kumain ka ng maraming gulay. At pinakakain ako ng chicken. Yung chicken breast, picho. Sabi ko, bakit lahat ng pinapakain mo sa akin walang lasa? Walang lasa yung chicken breast, di ba? Anyway, ganyan talaga mga doktor, di ba? Okay, si Jobert Dacera Triple ng Baybay City sa Leyte ay bumabati po ng magandang gabi at kumakain at ang ulam daw niya ay sabaw na isda at paksiw na isda at bagoong na may siling labuyo. Paksiw na isda. Masarap dyan, bangus. Oo. Si Sherry Picho, maraming salamat po. Si Gob Bernardo. Brother June, good evening. Listening here in Bugay, Cagayan. Sa mga taga-Bugay, Cagayan, magandang gabi yun sa inyo. At Alani Hungko, magandang gabi. At Susan Talusan Hernandez, good evening, Brother June. Watching here in North Caloocan City. Yan, maraming salamat. We have 22 minutes after 9 sa pangalawang bahagi po ng programang Dr. Love Radio Show hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ang second song na ating itatampok ngayon ay buhat sa Seals and Crofts. Ito ay napatanyag ng late 70s until early 80s ang awiting My Fair Share at 9:22. 25 minuto makalipas po ang alas 9 ng gabi. Antabayanan po ninyo ang isang napakagandang kasaysayan at ito ay very relevant ngayong mga panahon ito. Mga panahon na parang ini-ignore na lamang po natin lalo ng mga kabataan ang sakramento ng kasal, no? Yung sacramental wedding. Or kung hindi man sacramental wedding, kahit yung civil wedding, no? Ang katwiran ng mga bata, bakit pa kami magpapakasal, maghihiwalay din kami? Ang tanong ko naman, bakit naman kayo nagsasama pa kung maghihiwalay din lang kayo? Di ba? Anong purpose? Di, wag na kayo magsama, pasundot-sundot na lang, magkita-kita na lang kayo. Di ba? Magkita na lang kayo once a week, twice a week, o gawin yung gusto nyo, ganun na lang. Pero wag na kayo magsama kasi kayo mismo ang sumisira sa inyong kinabukasan. Kayo mismo ang nagpapahirap sa inyong sarili. Ang pakikipagrelasyon ay bagay na sagrado, mahalaga, nirerespeto. So, kung kayo'y mga kabataan natin na nakikinig ngayon, pakinggan niyo itong ating itatampok sa ating liham kasaysayan. Ito po ay galing sa post ng isang username na comi.afuego. Mula po ito sa Threads. At very mabuti naman yung mga kabataan nagbubukas, no? Kahit sa Threads, kahit sa mga counseling programs sa radio and television, nagbubukas sila para merong mapagsabihan, para gumaang yung kanilang damdamin. Abangan ho ninyo sa ating pagbabalik ho. Ang ating oras ganap na alas 9:28 ng gabi. Alas 9:33 ng gabi, tunghayan po natin ang isang kasaysayan at ito po ay hango sa post ng isang username na comi.afuego mula po sa Threads. At narito ang kanyang kasaysayan. 7 years na kami ni partner and living together.
Nung dumami ang hobby niya, wala na siyang time sa akin. Sa work week namin, Monday to Saturday, magbabike siya ng whole day, aalis ng umaga, uuwi ng hapon na tapos na ang work. Magfa-firing ng Sunday, and I tried to talk to him once, twice, thrice, pero ganun pa rin. So I stopped. Hindi na ako umulit kausapin siya sa hobby niya. Last week, pumunta siya somewhere, hindi nagsabi kung hindi ko tinanong. Midnight na hindi pa rin nakakauwi. And I messaged him na sana out of respect na lamang, pinaalam niya sa akin. And he said sorry, and then I blocked him sa messenger. Kahapon nakita niya na hindi na kami friends sa Facebook. Bakit daw? Sabi ko okay na yan. Para no need na niya ako ma-message kung alis siya. He can do whatever he wants without letting me know. Di na kami masyado nag-uusap. Di na ako umiimik or nagkukwento sa kanya. Pag tinatanong niya ako, sinasagot ko na lamang siya kung ano ang tanong. Yes or no. Yun lang. Ayun. Tahimik na kami at hindi na masaya. Ito po ay buhat sa post ng username na si Comi.afuego mula sa Threads. Sa pagbalik natin sa kasaysayan itong si Comi.afuego, di naman niya nabanggit kung ilang taon na siya. Pero gusto kong isipin na kabataan pa ito. No? Meron siyang kapartner, live-in, at dumami daw, 7 years na, ganong katagal na sila, 7 years na nung kanyang kapartner. Dumami daw ang hobby nung kanyang kapartner. Kapag work week, ewan ko, ang sabi niya kasi, pag work week namin, work week, ibig sabihin to, may trabaho. Monday to Saturday, magbabike siya ng whole day. At hindi siya nakapagtrabaho. Baka wala siyang trabaho. Nagbabike ng maghapon yung kanyang ka-live-in, aalis ng umaga, uuwi ng hapon, tapos ng trabaho. Monday to Saturday yan. Pag Sunday, nagpa-firing. Siguro yung baril, di ba? Now, sinubukan na raw niya na kausapin once, twice, 3 times, pero nagsawa na siya. At ngayon, binlock niya sa messenger yung kanyang karelasyon and hindi na sila friends sa Facebook. Now, ang nangyayari, hindi sila nag-iimikan. Hindi na nagkukwentuhan. Pag tinatanong siya, sumasagot siya kung anong tanong, yun ang sagot. Yes or no. Tahimik na kami, sabi niya, at hindi na masaya. Yun. So, etong gusto nating bigyan diin sa mga kabataan na nakikinig ngayon sa ating programa. Maaaring sabihin yung masyadong conservative ang programang ito. Pero sa programang ito, binibigyan natin ng pagpapahalaga ang commitment. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang respeto sa isa't isa sa ating karelasyon. At ito ay nabibigay sa pamagitan ng pagbibigay ng commitment. At ang commitment ay ang pagpapahayag mo ng iyong damdamin at pagsumpa mo na ikaw ay mananatiling tapat. Maglilingkod, magmamahal sa Kanya sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, till death do you part. In other words, maaaring this could be a civil wedding na pamumunuan ng isang mayor o ng isang judge upang maging legal sa mata ng tao ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Now, both of you
kayong dalawa ay maaaring tumanggap ng benepisyo buhat sa paghihirap ng magkabila. See? In the eyes of the church, meron tayong tinatawag na sacramental wedding. At yung sacramental wedding na yan, ang dalawang mag-asawa ay sumusumpa sa harap ng Diyos ng kanilang mga vows, wedding vows. See? And, gusto ko lang bigyan daan at bigyan liwanag na ang kasal, be it civil or sacramental wedding, ay walang halaga kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga. Maaaring sabihin natin, sabi nga ni dating Pangulong Duterte, na yung naipanalo nating kaso sa West Philippine Sea ay isang maliit na papel lamang na pupwede nating itapon at baliwalain. Para sa kanya, ganun ang kanyang pananaw. Kung ikukumpara natin sa mga mag-asawa, ang kasamiento o yung wedding contract, ito ay maaaring sabihin nating papel lamang at maaaring punitin anytime. Pero mas malaki pa ang pakahulugan at respeto natin sa maliit na papel na yan, sapagkat nandyan yung ating pagpapahayag ng respeto sa isa't isa. At kung babalikan po natin ang kasaysayan ni Comy Datafuego, obviously wala na po yung respeto sa kanilang dalawa. Saan ka nakakuha ng kalivin mo? Maybe because siguro nasa isip niya, magkalivin lang naman tayo, wala tayong commitment. Nagbabahay-bahayan lang tayo, nagustuhan lang nating magsama para libre ang sex natin sa gabi. You know, anytime gusto nating mag-sex, pupwede, umaga, tanghali, gabi. And then, ako naman, dahil tayo nagsasama, nagkukunwa-kunwariin tayo mag-asawa, kunyari ikaw ang asawa ko, ikaw magluluto ng almusal, tanghalian, hapunan, ikaw maglilinis ng bahay, ikaw maglalaban ng damit natin, ikaw magpa-plancha and everything. See? Ganon ang nangyayari, nagiging material. Now, ano ang dapat gawin sa sitwasyon na katulad nito? Ano pa ang halaga, kapatid, ng pagsasama ninyo as in partner, quote and unquote, and living together? 7 taon sa buhay niyo ang itinapon ninyo ng walang kaparakan. Baka nag-enjoy kayo sa sex, okay lang yan. Pero ang relasyon ng dalawa nagmamahalan is more than that. At ang malinaw na malinaw, kung hindi na kayo masaya sa inyong relasyon, ano pang dahilan at nagsasama kayo? Huwag niyong lokohin ang sarili ninyo. At kung may nakita kayo na bagay na hindi niyo nagustuhan at pinag-usapan niyo pero ayaw niyang pansinin, ibig sabihin lang wala siyang pagpapahalaga sa iyo. At kung ganyan ang inyong sitwasyon, mas makabubuti pang maghiwalay na kayo. After all, hindi naman kayo mag-asawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Loves.